Makikinabang ang mas maraming magsasaka sa mga oportunidad sa procurement ng pamahalaan matapos palakasin ng Philippine Carabao Center sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija ang pagpapatupad ng Sagip Saka Act at ang suporta nito sa National Milk Feeding Program. Layunin ng inisyatiba na higit pang mapagtibay ang ugnayan ng mga Farmers Cooperatives and Association o FCAs at mga programang pagpapakain ng pamahalaan sa pamagitan ng direktang pagbili ng mga lokal na gatas. Kasabay nito, isinusulong din ang pagpapabuti ng nutrisyon ng mga bata at pagpapalakas ng kabuhayan sa mga komunidad sa kanayunan. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng implementasyon ng programa, lumahok ang mga kawani ng PCC sa 2 araw na orientation workshop na isinagawa sa pambansang punong tanggapan ng ahensya sa Science City of Muñoz. Tinalakay sa workshop ang mga probisyon ng New Government Procurement Act, modernisasyon ng Philippine Government Electronic Procurement System at ang pagpapatupad ng Sagip Saka Act. Ayon sa PCC, kabilang sa mga natalakay ang mga mekanismo ng procurement sa ilalim ng Sagip Saka Act, gaya ng negotiated procurement procedures, mga kinakailangang dokumento at contract management. Layunin din itong mapadali ang direktang pag-uugnayan ng mga kooperatiba ng magsasaka sa mga programang pangnutrisyon ng pamahalaan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga Regional Center Directors ng PCC, Procurement Focal Persons, Sagip Saka Processors, Procurement Personnel, mga miyembro ng Bids and Awards Committee at mga Regional Cooperative Enterprise Development at Milk Feeding Coordinators. Ibinahagi naman ni Noemi Balais ang mga pinakamahusay na pamamaraan sa market scoping, processing at monitoring bilang bahagi ng paghahanda ng Project Procurement Management Plan. Pinangunahan din ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang mga talakayan hinggil sa balangkas at proseso ng pagpapatupad ng Sagip Saka Act. Samantala, binigyang diin ni Joycel Panlilio na mahalaga ang Sagip Saka Act sa pagsusulong ng direktang pagbili ng mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka at mangingisda na makatutulong upang magkaroon sila ng mas matatag na pamilihan at mas maayos na kabuhayan. Nakahanay rin ang inisyatibang ito sa papel ng PCC sa School-Based Feeding Program Milk Component na naglalayong gamitin ang lokal na produksyon ng gatas upang mapabuti ang nutrisyon ng mga mag-aaral habang sinusuportahan ang pag-unlad ng industriya ng dairy sa bansa. Sa kabuuan, inaasahang makatutulong ang pagpapalakas ng Sagip Saka Act at National Milk Feeding Program sa pagpapasigla ng lokal na produksyon ng pagkain, pagpapabuti ng nutrisyon ng mga bata at pagpapatatag ng kabuhayan ng mga magsasaka, alinsunod sa layunin ng administrasyon na isulong ang seguridad sa pagkain sa bansa. Mahigit 213,000 pesos halaga ng mga umano'y substandard at hindi otorisadong consumer products ang nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detention Group Nueva Ecija o CIDG-NE sa isinagawang buy-bust operation sa isang retail store sa lungsod ng Cabanatuan. Ayon kay Grand A. Golod, pinuno ng CIDG Regional Field Unit 3, isinagawang operasyon bilang bahagi ng Oplan Mega Shopper, isang kampanya na nakatuon sa pagpigil sa bentahan ng mga produktong hinihinalang lumalabag sa mga probisyon ng Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Naganap ang operasyon sa isang sangay ng Alcomart sa Milencio Street, Barangay San Berme Cristi, kung saan naaresto ang isang 24 anyos na babaeng kahera. Samantala, wala umano sa lugar ang 3 may-ari ng establisimento nang isagawa ang operasyon. Batay sa ulat, nakatanggap ang CIDG RFU3 ng impormasyon hinggil sa umano'y pagbibenta ng mga substandard, misbranded, hindi ligtas at non-compliant na consumer products
tulad ng mga speaker, solar lights at telebisyon. Bago ikasang operasyon, nakipag-ugnayan muna ang CIDG sa Department of Trade and Industry, Bureau of Philippine Standards upang beripikahin ang regulatory status ng mga naturang produkto. Sa operasyon na kumpiska mula sa display area ng tindahan ang 18 unit ng mass LED televisions, 104 na mass professional audio speakers at 7 LED solar lights na may kabuang halagang 213,498 pesos. Patuloy namang iniimbestigahan ng CIDG ang kaso upang matukoy ang pananagutan ng iba pang sangkot at matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas na nagpuprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamimili. Panibagong insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo ang naitala sa Barangay Bago, General Tino Nueva Ecija matapos iulat ng isang residente na nawawala ang kanyang Yamaha Mio Salty noong gabi ng June 8, 2026. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si Lynn Pacheco na agad nananawagan sa publiko para sa anumang impormasyon na makatutulong sa paghahanap at pagbawi ng kanyang sasakyan. Ayon sa ulat, natuklasan ng biktima na nawawala na ang kanyang motorsiklo matapos itong iparada sa kanilang lugar. Hindi pa malinaw sa ngayon ang eksaktong detalye kung paano naisagawa ang pagnanakaw at kung ilan ang posibleng sangkot sa insidente. Dahil dito, humihingi ng tulong ang biktima sa mga residente ng Barangay Bago at mga karatig lugar na maaring nakakita sa naturang Yamaha Mio Salty o may hawak na CCTV footage na makatutulong sa investigasyon. Nananawagan din siya sa sinumang may impormasyon na agad itong ipagbigay alam sa kanya o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang insidente ay nagdulot ng pangamba sa ilang residente dahil sa naitalang panibagong kaso ng pagnanakaw ng motorsiklo sa lugar. Dahil dito muling pinaalalahanan ng publiko na maging mas maingat sa pagparada ng kanilang mga sasakyan at tiyaking may sapat na seguridad tulad ng karagdagang kandado, alarm system at maayos na lugar na mapag-iiwanan ng motorsiklo. Patuloy namang hinihikayat ang mga mamamayan na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na maaari makatulong sa mabilis na pagkilala at pagdakip sa mga responsable sa insidente. Batay sa pahayag ng biktima, anumang detalye, gaano man kaliit, ay maaaring maging mahalagang susi upang mahanap ang nawawalang motorsiklo at mabigyan ng hustisya ang nangyaring pagnanakaw.